Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, sinasabi ng mga iba kong subscriber and yung mga pamilya ko sa Pinas or yung mga nasa Pinas kung paano daw ba ako or buti pinayagan daw ako ng amo ko na umuwi ng Pinas. So ang unang ano mo dyan is kuhanin mo yung loob ng amo mo. And alam mo yun, kapag hindi ka kasi parating nagpapaalam, hindi ka parating gumagawa ng pabor or humihingi ng pabor, pag humingi ka ng pabor sa amo mo ng isang beses, mapapayagan ka. So, ganun ako guys. Hindi ako nang aabusa sa kanila ba. Hindi ako katulad ng ibang mga Pilipino or sabihin na natin ibang mga katulong na abusado, late na umuwi, lasing umuwi, ganyan. So, wala akong record na ganyan. Hindi rin ako nagnakaw, hindi ako nangingialam. Alam mo yun, kumakain lang ako ng pagkain nila, tikim-tikim, ganun. Pero, yung mga minor lang. Pero, hindi ako nagkakaroon ng mga kasalanan na mabibigat na sobrang lala talaga. And, yun, napapayagan ako kasi minsan lang ako humingi ng pabor. Hindi ako parating humihingi ng pabor sa amo ko. Yun lang yung kagandahan. May konsiderasyon din sila. Sabi nga ng amo ko kasi nung nalaman niyang kumuha na ako ng ticket, hindi pa ako nagpapaalam sa kanya. Sabi niya sa akin, kasi sabi niya, ay, nung sinabihan niya ako na payag siya na 1 week ako sa Pinas, parang, ay, tas napaiyak ako. Tas sabi niya, alam mo, minsan lang, or bihira sa mga amo ang pumapayag na umuwi kasi hindi ka pa 2 years. Sabi niya, minsan lang yung may ganyang amo. Pasalamat ka. Sabi ko nga, very thankful ako. And ngayon lang naman talaga to. Kung hindi naman talaga emergency, hindi ako uuwi. Sinabi kong ganun sa kanya. So, nasa pag-uusap yan, both sides. And partida yung amo ko na yun is, medyo, pa siya guys. Yung ibang amo mas okay. Alam ko, maraming amo yung mababait dito sa Hong Kong. May konsiderasyon sila. Alam ko yan. Konti lang yung amo dito na kapag may patay hindi pumapayag. Karamihan is pumapayag talaga. Pero yung ibang mga OFW, hindi na umuwi kapag may patay sa kanila. Kasi na nila, parang wala din naman. Sayang yung pamasahay, lalo pag probinsya, Davao, Visayas, uuwi ka. Mauubos yung pera mo sa pangpamasahe pa lang kasi connecting flight yan buti ako nung umuwi ako, Manila lang ako bumaba and yun, mura lang yung pamasahe, pero pag nagpunta pa akong Visayas baka hindi ko nakayanin, baka ipadala ko na lang yung pera na dapat ipamasahe ko. Kaya may isa akong kaibigan, hindi ko naramdaman, alam mo yung sakit na naramdaman niya, yung sinabi niya yan sa akin, hindi ko maramdaman yung sakit ba, hindi ko maintindihan yung nararamdaman niya. Nakaupo kami, nagsundo siya ng alaga niya, tapos usap kami. Sabi niya, alam mo ba, patay yung nanay ko ngayon. Sabi ko lang sa kanya, condolence pero parang dumaan lang sa akin yung hindi ko dinamdam yung sakit niya. Pero ngayon guys, pag merong taong nagsabi sa akin na namatay yung ganto ko, namatay yung kapatid ko, namatay yung anak ko, namatay yung lahat yan, mafe-feel ko kasi naranasan ko. Siguro yung dating magsasabi lang ako na condolence ngayon mas aanuhin ko pa, okay ka lang, ganyan. Baka siguro alam mo yung napunta na ako sa sapatos ng mga taong namatayan. Kaya ngayon mas naiintindihan ko sila. Pag meron akong makakausap dito na OFW sa Hong Kong na ganun nga namatayan, siguro mas ma-comfort ko na sila ngayon. Mas maiintindihan ko sila. So, nung sinabi niya yon na namatay yung nanay niya and hindi siya umuwi kasi nga malayo, nasa probinsya pa and sayang, pinagpadala na lang siya ng pera. So, nung time na yun sabi ko lang condolence parang wala lang. Pero kung ngayon yung mangyari, baka magbigay ako ng abuloy kasi nga naramdaman ko ang hirap pala. Yung iba, hindi sila umuwi pagka namatayan kasi nga tanggap na nila, lalo yung kaibigan ko, yung mama niya is 75 years old na. So, parang happy na siya na hindi na maghihirap yung mami niya, hindi na maghihirap yung mama niya. So, makapagpahinga na. Pero ako, hindi ko pa matanggap talaga. Kaya ngayon, umiyak muna ako bago mag-vlog. So, alam mo yun, ayoko na ngayon na lumabas. Alam nyo, ayoko na nagumala. Gusto ko na lang sa kwarto, isarado yung bintana, para madilim sa kwarto. Gusto ko na lang magmukmuk. Ayoko na. Kasi every time na gagala ako or ako, naiisip ko yung ate ko. So, marami naman akong mga photos and video na hindi ko pa na-upload. Naburo na nga pa yan, last October pa yung mga photos ko na hindi ko pa na-upload. Marami pa.
As in. So, yun na lang muna yung i-upload ko ngayon kasi nga ayoko pa munang gumala. Baka siguro yung time na makagala ako is yung uuwi ako. So, yun lang. And then, ano pa ba? Nagpaalam ako sa amo ko. So, nakita niya kasi guys kung gaano ako umiyak, gaano ako nasaktan, na alam mo yung nagtatrabaho ako pero yung luha ko, kaya parati niya akong tinatanong, okay ka lang? Tapos nung pagbalik ko na dito sa Hong Kong, parang naging manhid na ako. Hindi niya na ako tinatanong kasi isang beses tinanong niya ako, okay ka lang? Tapos hindi ako sumagot. Yumuko ako and ayokong pag-usapan. Alam niyo, pagka-uwi ko ng Pilipinas, pagbalik ko dito sa Hong Kong, hindi na ako umiiyak sa harap nila. Hindi na ako nagdadrama. Hindi na ako nag-o-open up about sa ate ko. Tinago ko na sa puso ko. So, kaya hindi na ako tinatanong ng amo ko. Kasi alam ko kasi sa kanila guys, hindi sila nagluluksa. Yung mga Chinese is hindi yan nagluluksa. Parang pagkatapos nila ilibing, wala na, tapos na. Parang sa rehiyon kasi nila yan na hindi sila ng emotion na too much. Parang kaya tayong mga katulong nila, pag umalis tayo, malulungkot pero hindi nila dadamdamin, hindi nila didibdibin kasi sa paniniwala nilang Buddhism, lahat ng bagay is hindi permanente. Pag umalis yan, wala na silang control dyan, hindi na nila maibabalik. So, pabayaan na nila yan. Kaya pag namatayan sila, wala na, namatay na, tapos na yan, ibuburol nila or i-cremate nila. Pagkatapos nun, parang andun yung sakit pero hindi na sila yung nag-hold na grabe talaga katulad natin, na grabe talaga tayo mga Pilipino, masyado tayong attached sa kanila. Pag namatay na, alam mo yung parang sinasabi nila, tapos na, wala na tayong magagawa dyan, i-let go na natin. Na napag-aralan ko yan sa kanila. Kaya yung mga emosyon nila hindi katulad sa atin na pag nawalan sila ng katulong, malulungkot sila pero wala na sa susunod, hanap sila uli. Ganun sila. So, next is, pinayagan ako ng amo ko kasi nga, pero guys, nahirapan din yung amo ko, hindi siya nagluto. Pumayag lang talaga siya kasi nga talagang nakiusap ako na pwede. Kasi ang sabi ko lang naman talaga nung una, 2 days lang ako or 3 days lang ako mawawala. Kaya, ando na sa utak niya, sige papayagan ko 3 days lang naman. Pero nung hiniritan ko siya ng 1 week, doon siya parang nagalit sa akin. Pero wala na siyang magawa kasi nga napag-isip-isip niya, Sabado tsaka Friday. Friday is holiday. So, babalik ako Miyerkules. Webes lang ako Webes lang ako magtatrabaho kasi Biyernes, na naman, holiday ko na naman. Tsaka Sabado kasi may special holiday nun. Kaya, iniisip niya, baka pwedeng payagan na lang na 1 week kasi uuwi siya Miyerkules ng tanghali. Isang araw lang naman yung magtatrabaho siya and then holiday. Sige, sagad na natin hanggang Sabado. Kaya pumayag sila kahit papano. And bote nung time na yon is natsambahan na may holiday tayo ng Friday. So, ibig sabihin, lang sila, 3 days lang yung amo ko na nag-asikaso or 4 days lang nag-asikaso sa bata and tanghalian di siya nagluluto. Wala talaga siyang luto guys, malala. Yung bahay, ang lupit. Walang kalat sa kusina. Alam yun, nagluto lang siya noodles. Aside from that, kanin, bigas, walang nagalaw. Noodles lang niluto niya. Isang beses lang siya nagluto sa kusina, noodles. Ayan, ganun siya kalupit. So, puro lang siya order. And pinaliwanag niya lang sa bata na wala ka munang pagkain ngayon. Magbibili lang tayo ng onigiri. Kasi nga, hindi ako marunong magluto, sabi niya sa bata. So, tinanong ko yung bata, anong pagkain mo? Sabi niya yung sushi. Kasi nga, hindi marunong magluto si mama. So, wala talaga to. Kaya yung amo ko, pilay talaga to sa akin pagka umalis ako dito na may pasok yung bata. Kasi nga, lalo ngayon, nagsisimula yung pasok ng bata is alas 7 ng umaga and uuwi alas 4 ng hapon. Kailangan ng pack lunch. So, kailangan magluto. So, kung iwanan ko siya, wala siyang choice. Magluto siya talaga. And gigising siya ng alas 5 para paglutuan yung bata. Yun yung kinakatakutan niya. Kaya kahit papano, hindi niya ako maiwan-iwanan. Hindi niya ako kayang anuhin. Kasi nga, magtitiis siya ng 2 buwan bago niya ako mapalitan or bago ako maanhan uli. Pero unahan ko yan siya. Uuwi talaga ako ng March. By faith, sana Lord, walang problema na mangyari. Kasi guys, yung mga plano ko is nadidelay siya. Kasi nga, nagkakaroon ng problema. Alam nyo ba yung sahod ko sana nung April,
is pambili ko na sana yun ng materyales para sa bahay. Pero yun nga, namatay yung ate ko, kaya sagad lahat, ubos, ayan. Walang natira, andun, naubos siya. So, ngayong May, itry ko na naman, kasi nga meron akong 5 days na, 5 days na hindi pinasukan sa amo ko. So, sabi ko sa amo ko, sa next sahod mo na ikaltas yun. Umuo siya. So, ibig sabihin ngayong sahod, kakaltas niya yun sa akin. And then, yun. Last ko na yun nabayad sa HS na bank. Tapos niyan, buo ko nang makukuha lahat ng sahod ko. And, ayan. Sana nga wala nang next na problema kasi ngayon, ang hirap bumangon eh. Next month pa ako makakabangon. So, sana naman hindi uli ako itulak kasi wala nang natira, ako na lang. So, yun lang yung inaano ko, na sana yung amo ko, wag muna siyang mag-inis-inis sa akin. Kaya, tinatry ko yung best ko, nagiging motivation uli ako, nagiging motivate, ayan, nagiging ganado uli ako magtrabaho kasi marami pa akong kailangan, marami pang, tapusin. Kailangan ko pa munang, bigyan yung bata ng gatas, and kailangan ko pa munang tapusin yung bahay. Sabi ko nga sa mama ko, konti na lang. Nainis lang ako sa kapitbahay namin na parating nagtatanong na, ayun nga, kailan daw matatapos yung bahay, kailan daw to tapusin, bakit tinengga daw, mag-iisang taon na. Hindi naman kanila. Bye-bye guys, love you.